Hello, welcome po sa ating tutorial, and for today ay tuturo ko po sa inyo kung paano gamitin itong ating time tracker. So bali ngayon ang nakikita nyo po ay itong dashboard, but before we navigate this, dito muna tayo sa time tracker. So nakikita nyo po sa screen ngayon ang nilalaman po ng ating time tracker is first yung date today. So, today is February 17, and hindi nyo na po ito kailangan galawin kasi automatic na po itong date na nag-update daily. So, ito naman, yung hourly rate, lalagay nyo lang po dito yung rate na pinag-usapan nyo ng client nyo. Kung halimbawa, $10 per hour, itatype nyo lang po siya dyan. Then, next naman is total for 15 days. So, dito, magkano na po yung na-earn nyo for 15 days dito sa column na to. So, dito, wala po kayong gagalawin kasi meron po tayong form na nakalagay. So, para po hindi masira yung formula, dapat hindi po to galawin kasi automatic na po to siyang magto-total once in-enter nyo na po dito sa baba yung mga details ng oras or ng mga task na ginawa ninyo. Then, here naman po is the total time today. So, ito naman dito, tinototal nito yung time na na-work mo sa araw na to. Example, sa February 17, kung ilang oras ka pong nag-work, automatic na din po dyan magko-compute. You don't have to enter anything there. So, automated na po ito. Gagalawin. Yan po yung total ng amount na na-earn nyo today. So, dito naman po tayo sa total time for the week. Same lang naman po sila. Pero ito, yung kinukompute niya is yung ilang oras kang nag-work sa isang linggo. Then, dito naman, kung magkano naman yung na-earn mo for a total of 1 week. Okay, I hope it's clear. So let's go now to the table. So dito naman i-enter mo yung date kung kailan ka nag-work. Example, today, February 17, nag-work ka. Then ilalagay mo lang dito kung ano yung task na ginawa mo. So ito, example lang tong mga task na to. Pwede mo siyang baguhin dito sa edit button. Ayan. Yung edit button na yan is, pag tinik mo yan, wait lang, nawala. Lalabas naman ito ditong side na to, sa right side. Pwede mong i-delete dyan yung mga tasks kung wala ka namang task na kagaya ng dito sa sample. Then, kung gusto mo siyang dagdagan, add another item lang. So, ganun lang po siya kadali na mag-add at mag-remove. Ito, pindutin nyo lang po itong parang trash can kapag magdi-delete po kayo ng, so, i-click nyo lang din po itong done kapag tapos na po kayong mag-edit nung mga task na in-add nyo or dinelete nyo. Tapos naman, so ayan, click nyo lang dyan yung mga dates dyan. Automatic na yan dyan. Kung actually itong isang row is applicable lang for one task. So, kung magdadagdag naman kayo ng bagong task, ilagay nyo lang dito sa second column. Kung same date nyo pa rin siya ginawa. Then, let's go to start time naman and end time. So, start time, kung yung client nyo naman is hindi naman siya particular or hindi naman siya yung nagma-micromanage na parang kailangan accurate yung time mo, kayo na lang pong bahala mag-compute kung anong time yung ilalagay nyo sa start time. Halimbawa, nag-start kayo ng 8 a.m. Siyempre, kung ang time nyo naman is flexible, siyempre, pinapayagan naman tayo ni client or pwede naman tayo mag-break ng ilang hours for as long as na-complete natin yung time. For halimbawa, yung task mo is, kunyari,
social media engagement. So, 1 hour kang nag-work. So, hindi mo naman kasi talaga maano dito yung exact time na nag-work ka kasi meron ka namang breaks in between. So, for example, nagtrabaho ka for 1 hour for this task. So, i-estimate mo na lang siya. Kung 8 ang nilagay mong start time, ang end time mong ilalagay is 9 a.m. So, pag yan yung nilagay mo, kasi actually, inaaral ko pa kung paano i-insert dyan yung mga type. So, kung if ever ma-update ko man to ay naka-avail na kayo ng template na to, I will just give you the update for free. Yes po, kung naka-avail kayo ngayon ng template na to. At pag na-update ko siya in the future, na-figure out ko kung paano siya i-compute na may kasama yung break time, ibibigay ko na lang po ng libre yung update. But please po sana walang gumaya ng template na to. Or if ever naman na kayo yung nakadiscover, wag nyo sanang ibebenta yung template. Kasi pinaghirapan ko siya. Okay, going back. So, ito po, yung hours work, di ba, naglagay ka ng start time na 8 a.m. Then, end time is 9 a.m. So, hours work, in this format it is computed it is in a format na hour, minutes, and seconds. Para makita mo dito, ang purpose nito is para ma-compute mo yung total mo. Kasi dito, tina-times ko yung nasa F column sa G column. Ito po yung formula niya. Kasi pag ito yung ginamit ko, hindi lalabas yung rate na ganito. Basta iba siya. Okay, so dito naman tayo. Ayan, hindi nyo na to dapat galawin dito sa total. Wala kayong dapat galawin dito, wala kayong dapat galawin dito, at saka dito. Ito lang start and end time. Manual kayo maglalagay ng time. I-estimate nyo na lang na tumugma siya kung ilang oras kayong nag-work doon sa task na yun. Okay, now let's move on to remarks. So, itong remarks, isa to sa pinaka-important na wag mong kakalimutan kapag tapos ka nang mag-enter ng time mo. Halimbawa dito, social media engagement. Kasi itong remarks, kailangan i-click mo yung done. Wait lang. I-click mo itong done para, ano ba yung date today? Ba't hindi siya lumabas dito? Wait lang. Ayan, kailangan i-click mo yung done para lumabas dito yung, I'm sorry, kasi hindi pala ito yung, ayan po. So, importante po itong done. Kailangan pinipindot nyo. Kailangan kiniklik nyo yung done. Kasi once nilagyan nyo siya ng done, dito na, magto-total na kung magkano yung na-earn nyo for today. So, ayan, ganyan lang po yung gagawin nyo. Then, yan, task, enter nyo lang yung time. Diyan, kung ilang oras kayong nag-work. Ganyan. Then, click nyo lang yung done. So, dyan, mag-a-appear na kung ilan yung na-earn nyo for today and ilang oras yung na work nyo for today. Ayan po. Yan. So, yan yung total na time na na-work nyo for today. Naka-earn kayo ng $40. Then, ayan. Automatic na siyang nag-a-appear dyan. So, wala po kayong dapat galawin dito. Again, wala kayong dapat galawin sa mga formulas kasi para hindi siya masira. Ang i-edit nyo lang manually is yung start time at end time. Then, yung date and yung tasks.
So, yun lang po yung gagawin nyo and automatic na siyang magko-compute. Then, dito naman po tayo sa dashboard. Sa dashboard naman po, by the way, kung nag-work na kayo ng January or kunyari February na ngayon, i-continue nyo lang yung pag-enter dito. Okay? Diyan lang kasi kung halimbawa wala na, umabot na kayo dito, i-copy-paste nyo lang po yan. Ito, copy-paste nyo lang po sa baba. Kung halimbawa, no, gusto nyong makita yung sa month of February lang. So, ito po yung nagiging silbi ng dashboard. Sa dashboard po ay nakasummary yung record nyo by month. Example, month of January, nakikita nyo dyan 00 yung nakalagay na amount. Kasi po, wala siyang tawag dito. Wala siyang tinatawag na, wala kang in-enter na date. So, dito, kung titingnan mo yung February, click mo lang yan dito. Then, lalabas na dyan yung summary ng tasks mo, earnings mo dito sa dashboard. So, ayan. Kung halimbawa nakapag-enter na kayo doon, kinontinuous nyo lang sa time tracker at may gusto lang kayong specific tignan na month, kung ilan yung kinita nyo ng month na yon, ayun. I-click nyo lang yung kung anong month yung gusto nyong tingnan and then lalabas na siya. So, dito sa dashboard, wala po kayong dapat galawin dyan kasi naka-automate yan lahat. Bali, yung i-enter mo lang na manual talaga daytime. Hindi nyo rin pwedeng i-edit to, yung mga nakalagay dito na data, kasi kung ano po yung data na lalabas dito, yun po ay nagbabase sa kung anong in-enter mo dito sa time tracker. So, ayun, again, wala po kayong dapat galawin sa dashboard kasi ang function po ng dashboard is to check only your total earnings, your total time, or your record in a specific month. Kasi kung dito kayo sa time tracker titingin at nakapag-work na kayo ng ilang months, mahirap na siyang i-total. So, mas madali makita dito sa dashboard. So, yun lang po. Ganun lang po kasimple gamitin itong ating time. Kung may mga questions po kayo, just message me on Facebook. Carms The Hustle Mama, and sa akin pong TikTok, Carms The Hustle Mama. So, thank you po sa mga nag-purchase, sa mga nag-avail ng